Hello po, magandang gabi po. Kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Ang ating pong topic tungkol po sa Diyos kung bakit bawal siyang gawan ng rebulto. Ito po ang ating topic. Kung bakit bawal siyang gawan ng rebulto? Kasi nga, ang pagsuway sa utos ng Diyos, kasalanan, kaya bawal siyang gawa ng rebulto. Ayun po. At saka ano po yun, hindi po siya natin kayang gawa ng rebulto ayon sa banal na kasulatan. Yan po yung ating topic. Kung bakit hindi siya pwedeng gawa ng rebulto. Kasi nga ang ating Diyos, ang mag-ama, pareho sila ng kaluwalhatian. Hindi natin sila kayang gawa ng rebulto. Kasi nga yung sanlibutan, puno na nga ng Espiritu ng Diyos yung sanlibutan, tapos gagawan mo pa siya ng rebulto. Kasi po yung Diyos natin, malaki po siya. Napakalaki po ng Diyos. Hindi po natin siya kayang gawa ng rebulto. Yun po yung ating paksa, ating topic. Kasi yung mga sinasamba ng tao na rebulto, Diyos-Diyosan po yun ayon sa banal na kasulatan. Kasi ang natural na kalagayan ng Panginoong Hesus, hindi naman po siya tao nakitulad lang siya sa tao Kaya bawal natin siyang gawa ng rebulto ang mag-ama. Diyos ang ating Panginoong Hesus. Hindi naman po siya katulad ng tao nakitulad lang siya sa tao, nagkatawan tao siya, nagpakababa. Kaya bawal po natin siya gawa ng rebulto. Ang sinasamba kasi ng iba, kasi sabi rin ng iba, ang Panginoong Hesus tao, hindi po taong Panginoong Hesus, Diyos po yun. Ipakikita ko po sa inyo ang tunay na kalagayan ng Panginoong Hesus, kung bakit siya bawal nating gawa ng rebulto. Ito po sa Apokalipsis 1:9-18. Kasi ang mata ng bawal natin siyang gawa ng rebulto ang mag-ama. Ang Diyos po kasi natin, malaki siya, kaya niyang liwanagan yung buong mundo, yung sa bagong langit nga at lupa, walang hindi na kailangan ng araw doon. Liliwanagan ng mag-ama yung bagong langit at lupa. Ganun siya ang kanyang kaluwalhatian, ganun siya kaliwanag. Kaya bawal natin siyang gawan siya ng rebulto. Yung mga rebulto kasing yan, pag nilagay mo yan sa kwarto, wala yang liwanag. Ang Panginoong Hesus, yung langit at lupa, sa bagong langit at lupa, sila ang ilaw dun Ganun kaliwanag ang mag-ama Panginoong Hesus Kaya hindi natin siya kayang gawa ng rebulto. Saka mali po yung rebulto na nasa Quiapo, mali po yun. Kasi ang mata po ng ating Panginoong Hesus, gaya ng apoy, tapos yung kanyang buhok puti, yung kanyang kasuotan puti rin, yung kanyang paa tanso. Ganun po, maliwanag ang ating Panginoong Hesus Diyos siya gaya siya ng ama pareha sila ng pagka-Diyos Sabi sa banal na kasulatan Kaya hindi po natin siya kayang gawa ng rebulto po yung mag-ama. Kasi pag gumawa kayo ng rebultong tao, lalabas tao ang Panginoong Hesus, hindi po tao ang Panginoong Hesus. Kasi iba yung kaluwalhatian ng tao sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaluwalhatian po kasi ng tao, gaya ng damo, gaya ng bulaklak ng damo. Ito po, basahin ko muna sa inyo to sa Isaiah 40. Ang kaluwalhatian po kasi ng tao, gaya ng damo, gaya ng bulaklak sa parang. Hindi po ganun ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Yun po yung kaluwalhatian ng tao. Ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus, Diyos siya, gaya siya ng ama Kaya hindi po siya natin kayang gawa ng rebulto,
Ganon, o ng litrato, bawal po sa kanya yun. Kung kasalanan po, pagsalangsang sa utos, sabi ng banal na kasulatan. Kaya kung ginagawa natin yung paggawa ng rebulto, pagsamba ron, kasalanan po yun sa Diyos, bawal po yun. Nagkakasala po kayo sa pagsamba sa rebulto at sa paggawa ng rebulto, bawal po yun. Kasi hindi naman siya tao eh. Kaya nga ang kalwalhatian ng tao, gaya ng damo, gaya ng bulaklak sa parang, sabi rito sa Isayas. Basahin ko po rito sa inyo sa Isayas 46 hanggang 8. Ang tinig ng isang nagsasabi, ikaw ay dumaing, at sinabi ng isa, ano ang aking idadaing? Lahat ng laman ay damo, at ang buong kagandaan niyaon ay parang bulaklak ng parang. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, sapagkat ang hinga ng Panginoon ay humihip doon. Humihip-hip doon. Tunay na ang bayan ay damo. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng ating Diyos, mamamalagi magpakailanman. Ganun po yun. Hindi ang kalwalhatian tao, gaya lang ng damo, bulaklak. Hindi po ganun ang kalwalhatian ng ating Diyos. Kasi yung Ama at Anak, pareho sila ng kalwalhatian. Hindi siya gaya ng bulaklak ng damo o gaya ng damo, ganun. Ang kalwalhatian niya maliwanag. Kaya niyang liwanagan yung langit at lupa. Yung sa kabilang panig ng lupa, ng mundo. Halimbawa ngayon dito gabi na. O tapos sa Amerika umaga. Kaya niyang liwanagan pareho yung magkabilang panig na yun pagdating ng Panginoong Yesus. Ganun po yung ating Diyos. Ang Panginoong Yesus, hindi niyo po siya kayang gawa ng rebulto. Sa bagong langit at lupa nga, hindi nangangailangan ng ilaw doon. Kasi ang ilaw doon, ang kordero, ang Panginoong Yesus, liliwanagan ng kanyang muka, maliwanag yung kanyang muka na parang maningning. Ganun po ang ating Panginoong Diyos, ang Panginoong Yesus, maliwanag po siya. Kaparehas po siya ng kalwalhatian ng Ama, sabi sa banal na kasulatan. Ito po, basahin ko sa inyo rito yung kalwalhatian ng Diyos. Sa uno ng 1:14. Kasi parehas sila ng pagka-Diyos ng Ama eh. Kaya hindi natin pwedeng gawa ng rebulto ang Panginoong Yesus. Hindi nyo po kayang, bawal po yun sa kanya, kasalanan po yun, yung ginagawa nyo siya ng rebulto, tapos sumasamba kayo sa mga estatwa. Diyos-Diyosan po yun, bawal po yun sa mag-ama. Ito po, parehas sila ng kalwalhatian ng Ama eh. Kasi nga yung kalwalhatian ng tao, gaya lang yan ng bulaklak ng damo sa parang, gaya ng damo. Ito ang Panginoong Yesus, ang kanyang kalwalhatian eh, magpakailanman eh. Ito po, basahin ko sa inyo rito sa sa 1:14. At nagkatawan tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalwalhatian. Kalwalhatian, gaya ng buktong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Parehas sila ng kalwalhatian ng Ama eh, kasi Diyos ang Panginoong Yesus eh. Isa sila sa kalagayan ng pagka-Diyos. Wala naman pong kalarawan ng Ama kundi ang Panginoong Yesus. Siya lang po ang tanging kalarawan ng Ama. Kasi nga, yung mga anghel, hindi niya po kalarawan yun. Dahil ang mga anghel po, may kamatayan po sila sa araw ng paghuhukom. Pagka po sila ay nagkasala sa Diyos. Ganun po. Kaya ang kalwalhatian ng Panginoong Yesus, ang kalwalhatian ng mag-ama, hindi po natin sila kayang gawa ng rebulto. Kasi nga, yung buong sanlibutan, puno na ng kanyang espiritu yan eh. Kaya hindi po natin kayang gawa ng rebulto yan eh. Pag gumawa kayo ng mga rebulto, kasalanan po yun. Ito, basahin ko sa inyo na sabi rito, huwag kang gagawa ng inanyong larawan. Basahin ko muna po sa inyo rito sa Deuteronomio. Deuteronomio 5 hanggang 9. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Nakawangis ng anumang anyo na sa itaas, sa langit, o nasa iba sa lupa,
o nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Pag muyuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuguing Diyos na aking dinadalawang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo, ikaapat na saling ng lahi ng nangapopoot sa akin. Yun, kasalanan po yun yung sumuway sa utos. Kasalanan po yun yung pagsalangsang sa utos, sabi sa banal na kasulatan. Kaya hindi natin siya pwedeng gawa ng ribulto. At saka isa pa, ang kalwalatian ng mag-ama, malaki siya. Hindi, kaya niya liwanagan yung langit at lupa pagbabalik niya. Tapos sa bagong langit at lupa, walang ilaw doon. Ang ilaw doon ang Panginoong Yesus, ang Kordero, sila po ang ilaw doon, yung mag-ama. Hindi na nangangailangan po ng buwan doon kasi hindi na magkakaroon po ng gabi sa bagong langit at lupa. Kaya hindi po natin siya kayang gawa ng ribulto. Hindi po yun ang kalwalatian niya. Ito po, basahin ko sa inyo rito. Yung pagsalangsang sa utos, kasalanan po yun eh. Kaya kung may sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosa, sa ribulto, sa larawan ng tao, nagkakasala po kayo sa Diyos, sabi sa banal na kasulatan. Inihahandog nyo ang inyong sarili sa ikamamatay, sabi ng banal na kasulatan. Bawal po sa Diyos yun. Kasi pagsalangsang sa utos, kasalanan. Ito po, basahin ko po sa inyo rito. Sa unang 1:3-6. Sa unang 1:3, ang kabanatay 4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan o sumasalangsang kayo sa utos. Pag sumusuway kayo sa utos ng Diyos, gumagawa kayo ng ribulto, sumasamba kayo sa ribulto. Bawal po sa Diyos yun, yung sumamba po kayo sa ribulto o gumawa kayo ng larawan ng tao, sabi yun. Pagkautos po ng Diyos kasi, dapat susundin. Pag sinuway nyo, kasalanan po yun, nagkakasala kayo, hinahandog nyo yung sarili sa ikamamatay, sabi ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan. Ganun po, kaya kailangan wag po natin siya gawa ng ribulto kasi ang ating Panginoong Yesus maliwanag siya, hindi siya, ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kaya maliwanag ang ating Panginoong Yesus, hindi siya kaya niya pong liwanagan yung magkabilang panig ng mundo, itong ginagalawan po natin. Pero sa bagong langit at lupa, hindi na po magkakaroon ng gabi ron kasi liliwanagan na ng Panginoong Yesus, liliwanagan na nilang mag-ama. Kasi ilaw, ang ating Panginoong Yesus, maliwanag po siya sa araw, pagbabalik niya. Yun po ang tunay na kalagayan ng Panginoong Yesus. Kasi nga, nagpakababa lang siya, naganyong naman siya. Ganun po, kaya hindi po natin siya pwedeng gawa ng ribulto. Hindi siya natin pwedeng gawa ng mga estatwa, bawal po sa kanya yun. Ito sabi ng Panginoong Diyos sa 4, ang Deuteronomio 4, ang kabanatay 15-16. Ingatan nga ninyong mabuti ang inyong sarili, sapagkat wala kayong nakitang anumang anyo. Nang araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy, baka kayo'y magpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan, nakawangis ng alinmang larawan, nakahawig ng lalaki o babae. O yun, kahawig ng lalaki at babae, yung nasa Quiapo, Manila, di ba? Kahawig ng lalaki at babae, bawal po sa inyo, bawal po sa Diyos yun. Saka yung ninyo, yung Santo Niño, bawal po sa Diyos yun. Hindi po yun ang tunay na anyo ng Panginoong Yesus. Hindi niya ibibigay ang kanyang kalwalatian sa mga ribulto, sabi ng banal na kasulatan. Kaya bawal po yung gumawa ng inanyuan na larawan ng tao. Kasi hindi naman yung tunay na anyo ng Panginoong Yesus. Mamaya babasahin ko sa inyo kung anong anyo ng Panginoong Yesus. Bawal po yun, yung gagawa ka ng inanyuang larawan, kahawig ng lalaki at babae. Bawal po sa Diyos yun. Gaya ng sabi sa Exodo 5, kabanatay 6, hanggang 9, di ba, huwag kang gagawa ng inanyuang larawan, ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng tubig, ganun. Bawal po yun sa Diyos.
Yung gagawa ka ng mga larawan, bawal po sa Diyos yun. Diyos-Diyosan po yun, sabi sa banal na kasulatan. Ang pagkaganon po, sumasalangsang kayo sa utos, inihahandog nyo yung sarili sa ikamamatay, sabi ng banal na kasulatan. Ito po, basahin ko sa inyo. Kasi kasalanan sa Diyos yun yung pagsalangsang sa utos. Inihahandog nyo yung sarili nyo sa ikamamatay, hindi po kayo sumasamba sa tunay na Diyos yun. Sa Diablo po yung ganun. Ito, sabi sa Roma. Basahin ko po ito sa inyo sa Roma. Sa ikamamatay po yun yung pagsalangsang sa utos, sumusuway ka sa utos. Inihandog nyo yung sarili sa Diablo po nun, sa ikamamatay po yun. So ito po basahin ko sa inyo. Pag sumusuway kayo sa utos, inihandog nyo yung sarili sa ikamamatay, sabi ng banal na kasulatan. Pero pag sumunod ka naman sa Diyos, inihandog mo naman ng sarili mo sa Diyos. Ganun po yun. God bless po. Ito, basahin ko po sa inyo sa Roma 16. Sa Roma 6:16 po. Ang kabanatay 16. Hindi ba ganin nyo nalalaman na kung kanino ninyo inihandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin niyong inyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay. O, kita nyo nga, pag tinalima niyo yung mga pagsuway sa utos, ikamamatay po yun, sabi ng banal na kasulatan. O, patuloy ko po, maging sa pagtalima sa pagiging matuwid. O, pag tumalima ka naman sa utos ng Diyos, matuwid kang tao, sabi sa banal na kasulatan. Basahin ko po sa inyong muli. Pagka sinusuway niyo yung utos ng Diyos, sumasamba kayo sa ribulto, o gumagawa kayo ng larawan ng inanyuan, kasalanan po yun, inahandog niyo po yung sarili niyo sa ikamamatay, sabi po ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko po sa inyong muli rito sa Roma 6, ang kabanatay 16. O hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihandog ang inyong mga sarili, na pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin niya o inyong tinatalima. Maging ng kasalanan sa ikamamatay o maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. O yun, pagka yung tumatalima kayo sa Diyos, matuwid kayo. Pag sinasalangsang yung mga utos ng Diyos, ikamamatay po yun, sabi ng banal na kasulatan. Kaya bawal po yung gawa natin siya ng ribulto, yung gagawa natin siya ng ribulto. Bawal pong sumuway sa utos ng Diyos. Kahit na sumuway ka sa isang tuldok, tatawagin kang kalititan sa kaharian ng langit, sabi ng banal na kasulatan, di ba po? Si Haring Saul nga po, sumuway sa utos, tinakwil siya ng Diyos. Bawal po yun, kasi nga, yung pagsuway po sa utos ng Diyos, pagsamba po yun sa Diyos-Diyosan, sabi sa banal na kasulatan. Ito po, basahin ko po sa inyo dito kay Samuel, mahaba po to. Si Samuel po, sumuway sa utos ng Diyos Ginawang hari si Saul, sumuway sa utos ng Diyos, si Haring Saul pala ho. Si Saul, ginawa siyang hari ng Panginoong Diyos. Sumuway siya, sabi ng Panginoong Diyos sa kanya, lipulin lahat ng Amelisita. Hindi niya nilipol lahat, tapos kumuha sila ng mga magagandang hayop. O yun, nagkasala siya, kaya tinakwil siya ng Diyos. Kasi nga yung pagsuway sa utos ng Diyos, pagsamba po yun sa mga Diyos-Diyosan, pag sumusuway po kayo sa utos ng Diyos. Ito po, basahin ko sa inyo dito kay Saul. Nung sumuway siya sa utos ng Diyos, tinakwil siya, hindi na siya ginawang hari ng Diyos. Kasi nga yung kasalanan, pagsalangsang sa utos yun. Sabi nga ng Panginoong Yesus, ang hindi sumasa akin, laban sa akin. Yun. Pag hindi kayo sumusunod sa utos ng Panginoong Yesus ng Diyos, laban kayo sa Diyos nun. Kaya bawal po kayong gumawa ng ribulto o sumamba sa ribulto, bawal po yun. Sa Diablo po yun, sa demonyo po yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ayon po sa banal na kasulatan. Kasi hindi naman yan tunay na anyo ng Panginoong Yesus Ang anyo ng ating Panginoong Yesus, yung kanyang mata, parang apoy, parang si
Superman sa pinikula. Nag-aapoy yung kanyang mata. Kaya niyang tunawin yung mga building, ganun. Ganun yung mata ng Panginoong Yesus, parang apoy. Pag tinitigan niya, matutunaw na yung mga wilderness, di ba? O yun, nagkaapoy yung mga bundok. Ganun kaliwanag ang ating Panginoong Yesus, maliwanag pa nga siya sa araw eh. Sabi ng banal na kasulatan eh. Kaya hindi po natin siya kayang gawa ng rebulto kasi pare sila ng kaiwalatian ng Ama eh, Diyos ang Panginoong Yesus eh. Hindi naman din pwede yung mga anghel na Diyos kasi yung mga anghel may kamatayan. May kasama ang Diyos, sabi nga, dalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Yun po yung Panginoong Yesus, Diyos po yung ating Panginoong Yesus. Ito, basahin ko po sa inyo kay Samuel nung sumuway siya sa utos. Dalawa lang sinuway ni Samuel dalawa lang sinuway ni Saul hindi na siya naligtas. Dito po sa aklat ni Samuel, basahin ko po sa inyo dito sa unang Samuel 15:1 hanggang mahaba po tayo hanggang 26, mababa po tong kwentong to kay Haring Saul. Kasi sumuway siya, kasi yung pagsuway po sa utos ng Diyos, ano po yun, pagsamba sa Diyos-Diyosan, saka mga tirap, sa Diablo po yung ganun. Ito, basahin ko po sa inyo rito sa unang Samuel 15:1, patuloy. At sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kanyang bayan, sa Israel. Ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Aking tinandaan niya ang ginawa ng Amalek sa Israel, kung paano siya'y humadlang sa kanya sa daan nang siya'y umahon mula sa Ehipto. Ngayon nga, yumaon ka at saktan mo ang Amalek at iyong lubos na lipulin ang buong nilang tinatangkilik at huwag kang manghinayang sa kanila. Kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka tupa, kamelyo at asno. At pinisan ni Saul ang bayan at binilang sila na tilaim 2 yutang lalaki at naglalakad at 10,000 lalaki sa Huda. At dumating si Saul sa bayan ng Amalek at bumakay sa libis. At sinabi ni Saul sa mga sineyo, kayo'y magsiyaon. Humiwalay kayo at umalis kayo sa gitna ng mga Amalekita, baka kayo lipulin ko kasama nila, sapagkat kayo'y napakita ng kagandahang loob sa mga anak ni Israel, nang sila'y umahon mula sa Ehipto. Sa gayon, umalis ang mga sineyo sa gitna ng mga Amalekita. At sinaktan ni Saul ang mga Amalekita mula sa Habila kung patungo ka sa Sior, na nasa tapat ng Ehipto, at kanyang kinuwang buhay si Agar na hari ng Amalekita at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak. Ngunit pinahinayangan ni Saul at ng bayan si Agar at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka at mga pinataba at sa mga kordero at lahat ng mabuti at yaong mga hindi nila lubos na nilipol. Ngunit bawat bagay hamak at walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. Nung magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon kay Samuel na sinasabi, kanululungkot ko na aking inilagay na hari si Saul sapagkat siya'y tumalikod na hindi sumunod sa akin at hindi tinupad ang aking mga utos. At si Samuel ay nagalit at siya'y dumaing sa Panginoon buong gabi. At si Samuel ay bumangong maaga upang salubungin si Saul sa kinumagahan. At nasa siya kay Samuel na sinasabi, si Saul ay naparoon sa Carmel at narito. Ipinagtayo niya siya ng isang monumento at siya'y lumibot at nagpatuloy at lumusong sa Gilgal at naparoon si Samuel kay Saul at sinabi ni Saul sa kanya, pagpalain ka nawa ng Panginoon, aking tinupad ang utos ng Panginoon. At sinabi ni Samuel, anong kahulugan nga nitong iyak ng tupa at aking pakinig?
aking pakinig at ang ungal ng mga baka na aking naririnig. At sinabi ni Saul, sinildi nila mula sa mga Amalekita sapagkat ang bayan ay nagligtas ng pinakamabuti sa mga tupa at sa mga baka upang ihain sa Panginoon mong Diyos. At ang natira sa aming lubos ay aming lubos na nilipol. Na magkagay sinabi ni Samuel kay Saul, tumigil ka at aking sasayin sa iyo kung ano ang sinabi ng Panginoon sa akin ng gabing ito. At sinabi niya sa kanya, sabihin mo. At sinabi ni Samuel, bagamat ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ni Israel at pinahiran ka ng langis ng Panginoon maging hari sa Israel? At sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay at sinabi, ikaw ay yumaon at iyong lubos na lipuli ng mga makasalanang Amalekita at labanan mo silang hanggang sila'y malipol. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon? Kung ikaw ay dumaluhong sa pananamsam at ikaw ay gumawa ng masama sa panginingin ng Panginoon. At sinabi ni Saul kay Samuel, oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon at ako'y yumaon sa daan na pinagsuguan sa akin ng Panginoon. At aking dinala si Agag na hari sa Amalek at aking lubos na nilipol ang mga Amalekita. Ngunit ang bayan ay kumuha ng samsam ng mga tupa at mga baka at pinakamabuti sa mga itinlagang bagay upang hihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng pinakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon? Narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Sapagkat ang pag-iimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap. Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay kanya namang itinakwil ka upang huwag kang maging hari. At sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon. O yun, nagkasala si Saul dahil sumalangsang sa utos. Itinakwil siya ng Diyos. Kaya yung mga ribultot, hindi po yun ng Panginoon. Bawal po sa Diyos yun. Yung mga estatwa, yung mga ribulto, bawal po siyang gawa ng ribulto. Hindi po ganun ang kalwalatian ng Diyos. O patuloy ko po. Kasi nga, yung pagsamba sa mga, pagsuway sa utos, pagsamba na po yun sa Diyos-Diyosan, sa Diablo po yung ganun pagsuway sa utos ng Diyos. Ito, basahin ko sa inyong muli, dito sa 24. At sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita, sapagkat ako'y natakot sa bayan at sumunod sa kanyang tinig. Ngayon nga'y sinasamo ko sa iyo, ipatawad mo ang aking kasalanan at bumalik ka uli na nakasama ko upang ako'y sumamba sa Panginoon. At sinabi ni Samuel kay Saul, hindi ako babalik na kasama mo sapagkat iyong itinakwil ang salita ng Panginoon. At itinakwil ka ng Panginoon upang huwag ka nang maging hari sa Israel. O yun, itinatakwil ng Diyos yung tao pag sumusuway sa kanyang utos. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, pagka sinuway mo yung utos ng Diyos, inihandog mo yung sarili sa ikamamatay. Di ba po sabi sa Roma 6:16. Kaya bawal po yun, yung susuway ka sa utos ng Diyos, yung gagawa ka ng larawan inanyuan na kahawig ng lalaki at babae. Sabi sa banal na kasulatan, bawal yun. Baka kayo magpakasama, sabi doon sa banal na kasulatan, di ba? Sabi po. Ganun po, bawal po yung mga bawal pong gawa ng ribulto ang ating mag-ama, ang amang Diyos. Kasi pare sila ng kalwalatian yung mag-ama, ganun. Pare sila ng kalwalatian, parehas pong Diyos yung mag-ama, isa po sila ng kalagayan ng pagka-Diyos. Sabi ng Panginoong Yesus. Kaya bawal po natin siyang gawa ng ribulto, yung mag-ama. Ito, basahin ko po sa inyo rito sa Levitico 26:1.
Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi. Ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain upang inyong yukuran yaon, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. O yun po, sabi po dito sa Levitico 26:1. Basahin ko po sa inyong muli rito sa Levitico 26:1. Kasi nga yung mga larawang inanyuan niyang lalaki at babae, Diyos-Diyosan po yan, hindi po yan ang kaluwalhatian ng Panginoong Yesus. Kaluwalhatian po yan ng tao, na gaya ng damo, gaya ng bulaklak ng damo. Mamaya babasahin ko po sa inyo, tuturo ko po sa inyo ang kaluwalhatian ng Panginoong Yesus. Maliwanag po siya sa sikat ng araw. Ito, babasahin ko po sa inyo po itong muli sa Levitico 26:1. Huwag kang gagawa para sa iyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtatayo kayo ng larawan ng inanyuan o haligi, ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain, upang inyong yukuran yaon, sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos. O bawal po yun eh. Sabi nga sa Deuteronomio, baka kayo magpakasama, gumawa ng larawan ng lalaki at babae, di ba? Sabi po, ito bawal. Basahin ko po sa inyong muli rito, sabi ng Diyos, nagpapakasama po kasi ang tao pag meron kayong sinasambang rebulto o gumagawa kayong rebulto, sabi ng Panginoong Diyos. To, basahin ko sa inyo ulit. Ingatan nga ito sa Deuteronomio 4:15 hanggang 16. Ingatan nga ninyong mabuti ang inyong sarili, sapagkat wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy. Baka kayo magpakasama at kayo gumawa ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alinmang larawan na kawig ng lalaki o babae o nagpapakasama yung tao pag meron siyang sinasambang rebulto o gumagawa siya ng larawang inanyuan kasi bawal sa Diyos yan. Sabi ng banal na kasulatan, inihandog niyo yung sarili sa ikamamatay pag sumusuway po kayo sa utos ng Diyos. Sabi po sa Roma 6:16. O kasi nga ang tunay na kaluwalhatian ng ating Panginoong Yesus ng mag-ama, ang kaluwalhatian nila ay maliwanag pa sa sikat ng araw ang kaluwalhatian ng Panginoong Yesus. Ito, basahin ko po sa inyo yung tunay na kalagayan ng Panginoong Yesus. Yung kanyang buhok puti, yung kanyang muka puti, yung kanyang damit puti, o yung kanyang mata parang apoy, parang si Superman na napapanood natin sa pelikula na kaya niyang tunawin yung mga bagay-bagay sa pamagitan ng mata. Ganun yung mata ng Panginoong Yesus. Parang siya yung Diyos na namumugnaw, ang Panginoong Yesus. Ito po, basahin ko po sa inyo ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Yesus, Diyos siya. Kasi nga, sabi sa banal na kasulatan, nagpakababa lang siya, nakitulad sa tao. Nakitulad lang siya sa tao, pero hindi siya kagaya ng tao. Ganun po. Ito po ang tunay na kalagayan ng Panginoong Yesus, no? Basahin ko sa inyo rito sa Apokalipsis 1:9-18. Ito po, basahin ko po sa inyo rito. Para malaman nyo po ang tunay na kalagayan ng Panginoong Yesus, maliwanag po siya sa sikat ng araw. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ito po, basahin ko sa inyo rito. Sa Apokalipsis 1:9, patuloy, akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapigatian. At sa kaharian sa pagtitiis kay Jesus, ay napasapulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak. O tingnan nga yung boses niya gaya ng pakakak, yung salita ng Panginoong Yesus sa kalagayan niya talagang tunay. O patuloy ko po. Nung nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia sa Efesos at sa Esmirna, sa Pergamo at sa Tiatira at sa Sardis at sa Philadelphia at sa Laodicea. At ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At ang ako'y lumingon ay nakita ko
ang 7 kandilerong ginto. At sa gitna ng mga kandilero ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit na hanggang sa paa at may bikis na dibdib at may bikis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. O kita nyo nga yung Panginoong Yesus, meron siyang ginto sa pamigkis dito sa dibdib niya, meron siyang ginto rito. Hindi yung larawan na nakaubad na ganun sa Quiapo, wala po yun, bawal po yun. Ganun po, o yan o, basahin ko sa inyo, meron pamigkis na ginto yung dibdib ng Panginoong Yesus. Ito, basahin ko sa inyo sa 13, sa 1:13 ng Apokalipsis patuloy. At sa gitna ng mga kandilero ay may isang katulad na isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa at may bigkis na dibdib at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. O may ginto sa dibdib niya. At ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay maputing gaya ng balahibong maputi ng tupa. O yung ulo niya maputi gaya ng niebe at ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. O tanyo nga yung kanyang mata gaya ng ningas ng apoy. Parang si Superman sa pinikula na kaya niyang tunawin yung lahat ng mga bagay. Ganun po yung Panginoong Yesus. Yung kanyang mata gaya ng apoy. Yung nasa Quiapo hindi naman nakakita, di ba po? Patuloy ko po. Patuloy ko rito. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong binuli na gaya ng dinalisay sa isang lutuang bakal. At ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. O tanyo nga, yun yung tunay na kalagayan ng Panginoong Yesus, yung kanyang paa, tanso, tapos meron siyang gintong pamigkis sa dibdib, tapos yung buhok niya, yung mukha niya puti. O ganun ka, ang Panginoong Yesus, ganun kaliwanag siya. Nung nagpakita nga siya kay Apostol Pablo, maliwanag pa siya sa araw nung nagpakita siya kay Apostol Pablo, sabi sa banal na kasulatan. Dito po, basahin ko sa inyo. Dito sa, ito po sa nung nagpakita siya kay Apostol Pablo, maliwanag pa sa araw ang kaluwalhatian ng Panginoong Yesus. O, kaya niyang liwanagan yung magkabilang panig ng mundo. Ganun po kaliwanag ang ating Panginoong Yesus. Maliwanag po siya. Hindi po siya kagaya ng tao. Nakitulad lang po siya sa tao. Ito, basahin ko sa inyo rito. Kasi nung nagpakita siya kay Pablo, dito sa Gawa 9:1 patuloy, yung maliwanag pa po ang Panginoong Yesus sa araw, kaya hindi po natin siya kayang gawa ng fibulto o ng inanyong larawan. Bawal po sa Diyos yun. Ito, basahin ko po sa inyo rito sa 9:1 ng Gawa. Datapat si Saulo na sumilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon. Ay naparoon sa dakilang saserdote at tumingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya ay makasumpong ang sino man sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae ay kanyang silang madalang gapos sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya ay malapit sa Damasco at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. O nagliwanag ang ilaw mula sa langit kasi maliwanag nga ang Panginoong Jesucristo. Hindi naman siya kagaya ng ribulto, hindi siya kagaya ng tao. Ito, patuloy ko po. At pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit at siya'y nasubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Kita nyo nga, maliwanag nung parang ilaw siya, Panginoong Jesus, dito sa Gawa 9. Kasi maliwanag pa nga siya sa araw ang Panginoong Jesus. Kaya hindi natin siya kayang
gawa ng rebulto o estatwa kasi maliwanag pa siya sa sikat ng araw. Kaya niyang liwanagan ng buong mundo. Ganun po yun. Pagbabalik niya, sa bagong langit nga, walang ilaw doon kundi ang kordero Ganun kaliwanag po ang Panginoong Yesus. Physically, spiritually, o literally, ganun. Maliwanag po ang Panginoong Yesus. Nagpakababa lang siya nung nakipag-usap nga siya sa Ama di ba nagliwanag ang kanyang damit na parang ilaw nung nasa bundok sila sa Gethsemane, sabi sa banal na kasulatan. Ito po sa isang verse naman sa Gawa 26, nung nililitis si Pablo sa korte, sabi niya, sinaysay niya yung pagkakakita niya sa Panginoong Yesus. Ito, basahin ko po sa inyo rito sa 26. Nung nililitis siya sa hukuman, dito po, para medyo maiksi na lang, dito po, basahin ko po sa Gawa 26:11. At madalas na pagpaparusa ko sa kanila sa lahat ng mga sinagoga, ay pinipilit ko silang magsipamusong at sa totoong pagkagalit ko sa kanila, at sila'y pinag-uusig ko hanggang sa mga bayan ng isang lupain. Hinggil dito sa paglalakbay ko patungo sa Damasco, nataglay ang kapamahalaan at bili ng mga pangulong saserdote. Nang katanghali ang tapat o hari, ay nakita ko sa daan ang isang ilaw mula sa langit na lalong maningning kaysa araw. O kita nyo nga, lalong maningning kaysa araw ang Panginoong Yesus. Kaya hindi nyo siya pwedeng kayang gawa ng rebulto kasi maliwanag pa po ang Panginoong Yesus sa araw. Ito, nung nililitis kasi dito pong Gawa 26, nung nililitis sa hukuman si Pablo, pinaliwanag niya yung pagkakita niya sa Panginoong Yesus. Kasi nga, ang Panginoong Yesus, maliwanag pa siya sa araw. Yung rebulto naman sa Quiapo, ilagay mo sa kwarto yun. Sa kwarto mo, walang liwanag yun Ang Panginoong Yesus maliwanag pa siya sa araw Ito, basahin ko sa inyong muli. Nung nililitis si Pablo sa hukuman dito sa Gawa, basahin ko po sa inyong muli dito. Papatuloy ko po rito sa hanggang 16. Dito po sa Gawa 26:12 hanggang 16. Hinggil dito sa paglalakbay kong patungo sa Damasco, nataglay ang kapamahalaan at bili ng mga pangulong saserdote. Nang katanghali ang tapat o hari, ay nakita ko sa daan ang isang ilaw na mula sa langit na lalong maningning kaysa araw. Kita nyo nga, maningning pa kaysa araw, sabi ni Pablo, ang kalwalatian ng Panginoong Yesus. Maliwanag pa siya sa araw Panginoong Yesus Kaya hindi natin siya pwedeng gawa ng rebulto o estatwa. Bawal po sa Diyos yun. Patuloy ko po. At lumiwanag sa palibot ko at sa mga nagsisipaglakbay sa nakasama ko. At nang napasubasob sa lupa kaming lahat, ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo. Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Mahirap sa iyo na sumikad sa mga patulis. At sinabi ko, sino ka baga, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. O ito nyo nga, si Jesus yung pinag-uusig niya na maliwanag pa kaysa sa araw. Ganun po. Kaya hindi po natin siya pwedeng gawa ng rebulto. Maliwanag po ang Panginoong Yesus kaysa sa araw. Hindi po natin siya kayang gawa ng rebulto. Pagbabalik nga ng Panginoong Yesus dito sa sanlibutan, yung second coming niya, yung kabilang panig ng mundo, pwede niyang liwanagan, maliwanag siya. Kaya Diyos ang ating Panginoong Yesus, hindi po tao yun. Hindi po rin siya gaya ng rebulto. Kaya nagkakamali po yung mga lahat ng iglesia na ang Panginoong Yesus tao. Mali, yung mga nagpapahayag na yan na ang Panginoong Yesus naman tao,
Mali po yun. Kasi nga, ang Panginoong Yesus, nagkatawang tao lang siya eh. Sabi sa banal na kasulatan eh. Nagpakababa siya eh. Nakitulad sa tao. Wala namang kawangis kalarawan ng Ama, kundi ang Panginoong Yesus lang. Kasi nga, yung mga anghel, may kamatayan, di ba? Sabi sa mga awit, inilaan sila sa araw ng paghukom, ikinulong sa impyerno, o may kamatayan yung mga anghel eh. Kaya yung Panginoong Yesus, siya yung kalarawan na kasama sa paglalang. Siya po yung kasama ng Panginoon. Siya yung kasama ng Ama, ang Panginoong Yesus. Kasi maliwanag pa po siya sa sikat ng araw yung Panginoong Yesus. Sa bagong langit at lupa nga, walang buwan doon, wala ring araw doon, hindi nangangailangan ng kuryente. Liliwanagan lang tayo ng mukha ng Panginoong Yesus. Ganun siya kaliwanag. Ganun kaliwanag po yung mag-ama. Hindi na natin kailangan yung kuryente ron para lumiwanag sa buong mundo. Hindi na. Ganun po yung kaluwalhatian ng ating Diyos. Kaya hindi po natin siya kayang gawa ng ribulto. So, basahin ko sa inyo rito. Yung pagbabalik ng Panginoong Yesus, no? Kaya niyang liwanagan yung, halimbawa, ngayong gabi rito sa Pilipinas, pero sa Amerika, umaga. Pero pagdating ng Panginoong Yesus, pagbalik niya muli rito, kaya niyang liwanagan ng buong mundo. Magkabilang panig ng mundo, kaya po. Ganun po. Ganun po siya, ang kaluwalhatian niya, gaya ng Ama. Hindi po siya tao. Yung nagpapahayag ng Panginoong Yesus tao, mga hindi sugo ng Diyos yan, mga bulaan yan. Kasi hindi nila alam ang tunay na kalagayan ng Panginoong Yesus, saka yung mga sumasamba sa ribulto, hindi yung mga sugo ng Panginoong Yesus, hindi yung sugo ng Diyos. Kasi wala sa kanila yung tunay na diwa ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Mga reliyon na ganyan, negosyo po yan. Negosyo. Sa kanila lang po yung iglesia, yung mga, ang Panginoong Yesus tao, kanila lang iglesia yan. Tapos ang mali ang diwa, sabi nga sa banal na kasulatan, na laging nagsisipag-aral at kailan pa man, hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Mga bulaan po yan, yan sugo ng Diyos. Ito po, pagbabalik ng Panginoong Yesus, kaya niyang liwanagan ng magkabilang panig ng mundo. Ito po sa may Mateo 24, 25 hanggang 27. Narito, ipinagpauna ko ng sinasabi sa inyo. Kaya nga kung sa inyo kanilang sasabihin, narito siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito siya'y nasa mga silid. Huwag ninyong paniwalaan, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran. Gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Kita nyo nga, gaya ng kidlat ang pagparito ng Panginoong Yesus, nagliliwanag sa kabilang panig ng mundo pagbabalik niya. Basahin ko po sa inyong muli. Dito sa 24, 27. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanunuran. Gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kita nyo nga yung kidlat. Pag kumikidlat daw, nakikita sa kabilang panig ng mundo. Ganon din ang Panginoong Yesus. Pagbabalik niya, makikita siya sa kabilang panig ng mundo. Naliliwanagan yung kabilang panig ng mundo. Hindi, walang gabi. Pagbalik ng Panginoong Yesus, wala nang gabi po nun. Puro liwanag na. Sa bagong langit at lupa nga. Ano siya, yung sa bagong langit at lupa, hindi na po nangangailangan ng buwan doon at saka araw. Liliwanagan ng kaluwalhatian ng Panginoong Yesus. Kasi siya ilaw doon eh. Ganun po, maliwanag ang Panginoong Yesus. Kasing liwanag siya ng Ama, hindi po siya gaya ng mga ribulto, tapos yung mga reliyon niya, sinabi tao, mali pong aral yun, mga bulaan po yun. Dadalid po kanyan sa hukay.
na laging nagsisipag-aral at kailan pa man hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan, sabi po ng banal na kasulatan. Sa mga ganyang mga ngaral o mga malindiwa, wala sa ebanghelyo ni Kristo. Ito po, yung basahin ko po sa inyo rito sa bagong langit at lupa, hindi po nangangailangan ng araw doon, hindi nangangailangan ng buwan, kundi ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Yesus, siya yung ilaw doon, lalakad sa liwanag niya ang mga bansa. Ganun kalwalatian ng Panginoong Yesus, ganun ang Diyos ang Panginoong Yesus ganun ang kanyang kalwalatian, ang kanyang kapangyarihan. Hindi na po kailangan ng buwan at araw sa bagong langit at lupa. Yung mga bansa, lalakad sa liwanag ng Panginoong Yesus. Ito po, basahin ko po dito sa inyo. Mahaba po rito, pero medyo puputulin ko lang dito sa banda rito. Sa yung bagong langit at lupa, hindi na po nangangailangan ng buwan at ang araw, liliwanagan ng Panginoong Yesus. Kasi Diyos ang Panginoong Yesus, maliwanag siya, hindi siya pwedeng gawa ng rebulto. Ito po, basahin ko sa inyo sa Apokalipsis, sa bagong langit at lupa. Dito po sa Apokalipsis 21, patuloy. Tapos hanggang dito sa 21. Sa 22, patuloy. Puputulin ko po rito sa pagbabasa kasi po mahaba. Kaya hanggang dito lang po, sa 21 hanggang 22, patuloy. Ito po sa Apokalipsis 21, ang kabanatay 1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit, buwat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananan sa kanila at sila'y magiging bayan niya at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. At papahiri niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi magkakaroon pa ng dalamhati o ng panambitan man. O ang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuwi aking painumin na walang bayad ng bukal ng tubig ng buhay. Ang magtatagumpay, magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ito po sa 22. At hindi ako nakakita ng templo doon sapagkat ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang kordero, siyang templo doon. At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya sapagkat liliwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos. At ang ilaw doon ay ang kordero. Kita nyo nga, ilaw sa bagong langit, yung Panginoong Diyos, yung kordero, patuloy ko. At ang mga bansa ay ilalakad sa pamagitan ng liwanag nito. At ang mga hari sa lupa ay magdadala ng kanilang karangalan sa loob niyon. At ang mga pintuan niyon ay hindi lalapat kailanman sa araw sapagkat di magkakaroon ng gabi doon. At dadali nila sa loob niyon ang karangalan at kapurihan ng mga bansa. O kita nyo nga, sa bagong langit at lupa, hindi na kailangan ng kuryente, ng buwan at ng araw. Liliwanagan ng kaluwalhatian ng mag-ama, ng Diyos, ng Panginoong Yesus. Ganun po, maliwanag ang Panginoong Yesus. Maliwanag po siya sa araw. Hindi po natin siya kayang gawa ng rebulto. O basahin ko po sa inyong muli. Maliwanag siya kaysa sa araw. Ito, basahin ko po sa inyong muli.
Kasi nga sa bagong langit at lupa, hindi na natin kailangan ng buwan, araw o kuryente. Sa mukha lang ng ating Diyos, ng Panginoong Yesus, liliwanagan niya yung buong mundo sa bagong langit at lupa. O yun po, ganun po kaliwalatian ng Panginoong Yesus na mag-ama. Kaya hindi po natin siya kayang gawa ng ribulto. Ito, basahin ko po sa inyo ditong muli. Sa Apokalipsis 21:22 patuloy. At hindi ako nakakita ng templo doon. Sapagkat ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat at ang kordero ay siyang templo doon. Tangbayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya sapagkat liliwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos. At ang ilaw doon ay ang kordero. At ang mga bansa ay lalakad sa pamagitan ng liwanag nito. At ang mga hari sa lupa ay magdadala ng kanyang karangalan sa loob niyaon. At ang mga pintuan niyaon ay hindi ilalapat kailanman sa araw sapagkat hindi magkakaroon doon ng gabi. At dadalhin nila sa loob niyaon ang karangalan, kapurihan ng mga bansa. O kita nyo nga, sa bagong langit at lupa, hindi na kailangan ng buwan at araw at kuryente. Liliwanagan ng ating Panginoong Yesus na mag-ama. Ganun po ang kaliwalatian ng ating Panginoong Yesus, kaya hindi nyo siya kayang gawa ng ribulto. Ganun po. Hindi natin siya kayang gawa ng ribulto, hindi siya tao. Mabulaan po yung nagsasabi ng Panginoong Yesus tao. Kasi pagbabalik ng Panginoong Yesus, para siyang kidlat, kaya niyang liwanagan yung magkabilang panig ng mundo. Ganun po siya kaliwanag. Kaya bawal po yung gawin siya ng ribulto. Malaki. Ang ating Diyos kasi, Panginoong Hesus, malaki yan. Nagpakababa lang siya, nakitulad lang siya sa tao. Ganun po. At saka sabi rin dito sa sa Isaias, ang utos, gawing marangal. Ito sabi. Ito po ang huling verse na babasahin ko sa inyo. Sa Isaias, bawal kasi pag sumalangsan ka sa utos ng Diyos, bawal po yun. Pagsamba po yun sa Diyos-Diyusan, sa demonyo, inahandog yung sarili nyo, sa ikamamatay, sabi ng banal na kasulatan. Kaya ito, tinuturuan ko kayo para makaiwas po kayo sa mga kasalanan. Bawal po yun sa Diyos. Kasi utos din po sa akin po ng Diyos, turuan ko kayo, kaya gumagawa ako ng mga ganito. Tunay akong sugo ng Diyos, paniwalaan nyo sinasabi ko sa inyo. Ganun po, God bless po. Ito, huling babasahin ko po sa inyo dito, sa Isaias 42:21. Kinalulugdan ng Panginoon dahil sa kanyang katwiran, nadakilain ng kautusan at gawing marangal. O, yun. Sabi ng Diyos dito, dakilain ng kautusan at gawing marangal. O, basahin ko po sa inyong muli. Yung iba, hindi na dinadakila yung kautusan Hindi ginagawang marangal Sinusuway na nila Ginagawa sila ng ribulto. Mga kaaway po ng Diyos yan. Ito, basahin ko po sa inyong muli. Sa Isaias 42:21. Kinalulugdan ng Panginoon dahil sa kanyang katwiran na dakilain ng kautusan at gawing marangal. O, God bless po. Sana po, dakilain natin yung kautusan at gawin nating marangal, sabi sa banal na kasulatan, sabi ng Panginoong Diyos. O yun po, hindi po natin kayang gawa ng ribulto ang mag-ama, ang Panginoong Yesus. Kasi kung gagawan siya natin ng ribulto na gaya ng tao, tao siya, hindi siya Diyos, kung ganun. Diyos siya, hindi nga natin siya kayang gawa ng ribulto Maliwanag pa nga siya sa sikat ng araw Ganun po, sa bagong langit, hindi na nangangailangan ng mga araw doon sa buwan, sa kuryente. Kasi nga, liliwanagan ng mukha ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus, yung buong langit at lupa. Ganun, lalakad ng mga bansa sa Kanya, sa Kanyang liwanag. Ganun kakaliwalatian ng ating mag-ama ng Panginoong Yesus. Kaya hindi po siya natin kayang gawa ng ribulto. Bawal po sa Diyos yun. God bless po. Sana po naiintindihan nyo na ang kaliwalatian ng ating Panginoong Yesus ay
mahigit pa sa araw. God bless po. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ingat po kayo. God bless.